Yan, nasa bahay na po tayo. Kauwi lang namin. Grabe. Madalian lang po yung lakad namin ngayon. Hindi kami nagtagal. Dahil gusto lang namin pumunta doon sa Dortmund. Dahil ngayon po ay bukas ang tindahan. Sinabi ko na po sa inyo to last time na hindi palaging bukas. Kundi sa isang taon, bukas sila ng isang beses sa linggo. Kaya pumunta kami doon at maraming mga malapit na city din ang bukas ngayon. Pero doon kami pumunta sa Dortmund dahil mas malapit sa amin. At gusto ni Martin pumunta doon sa Asian store. Siya lang pumunta doon. Kami ni Fiona nagpaiwan lang kami doon sa loob. Dahil may gusto din akong tingnan. Kaya doon lang kami ni Fiona. At si Martin naman, yung binili niya, konti lang man yung binili niya sa Asian store. Yung ano lang, yung, ang tawag yun, yung ano lang sa kanyang yung ilagay niya sa chop suey ba kasi nagluluto lang siya dun. Ano ba nangyari ito sa damit ko? Ito po yung binili ko para sa mga anak ni Mami Rose. Si Fiona kasi gusto niyang kumain nito. So binili ko na lang 4 dahil kung 4 yung bibilhin mo, mas mura siya kaysa sa isa lang yung bibilhin mo. So ito yung pinili namin. Ito yung pinili ko. Bigay ko sa mga anak. Si Fiona kay Philip kinuha na niya. Hindi man siya maklaro. Kukunin ko na lang siya. Ito ay kay Fiona. Ito ay Oreo. Sarap, no? Palaway yung mga anak ko. Hindi ako kakain ito kasi matamis. Sila lang. Ito naman, siguro kay Michelle. Ang bango ba? Sus, ginawa kong sarap. Ito naman ay may Oreo din siya. Okay. Sa kanila lang to. Yan ang yung binili namin pagkain sa kanila. Pasalubong sa kanilang dalawa. Dahil kanina paglakad namin, bago kami umalis, dinala namin si Fiona at nagluto kami ng pagkain bago kami umalis para may makain sila. Kaya sumama At ano din kasi, ang panahon umuulan, ang lakas ng hangin. Grabe ngayon ang pinakamalakas na hangin. Kumpara nung nakaraang araw, mas malakas ngayon. Kaya iniwan lang namin sila dito. Ayaw din nila sumama. Alam naman ba niyo si Michelle, ayaw na sumama. At sandali lang naman kami doon. At ngayon, magbibihis na ako at magagawa ng pagkain ni Uma. Dahil gabi na, alas 6:30 na. At oras na para kumain si Uma. Kaya bibigyan ko muna siya ng kanyang pagkain. Magandang umaga po. Yan po yung panahon natin ngayon dito. Malamig na sa labas. Kailangan na talaga magsuot ng makapal na jacket dahil ang lamig. Uulan na naman ata. Hala, oy, paano ako makaalis nito ba? Ang lakas ng ulan. Mabasa man tayo. Tapos ginoo ko. Saka ako aalis. Maupo pa yung pagbundak niya. Lakas ng ulan. Yan, nandito na si Fiona. Sabi niya sa akin, Mama, maaga mo akong kunin. Wala na ba yan? Oh, ang daming dahon. Ang ganda tingnan dito. Magpa-picture muna ako kay Fiona. Yan si Fiona. Fiona, si may man. Good? Ngayon ay si Fiona ano siya? Violin Yeah? Punta na kami sa city ngayon. Bakit na naman nangyari sa cellphone ko? Ito, ang ganda ng puno. Yeah, schön, Ja, und die werden dann immer Sachen nehmen. Ja. Extra für den Mensch, was die lieben. Echt? Mhm. Wer hat das gesagt? Eine Frau hatte schon mal ein Keks, schon mal eine Erdnuss auf ihr Weg, zu einem Haus extra ein Paket zu geben. Und dann hat das Eichhörnchen, ich denke dann, das Eichhörnchen hat eine Plätzchen, was rot ist, einfach da hingelegt, extra für die Frau. Wow, schön, Fiona. Tingnan po niyo si Fiona. Dekorieren? Ja, kann man schon. In Philippinen sogar September. Kann man schon Weihnachten Deko. Ja, sogar schon sogar in August schon.
Sogar schon wo Sommer ist? Agosto is sofrono. Sogar wenn Juli? Lalakad kami ni Fiona. Buti na lang, huminto na yung ulan. Ja. Dann bin ich immer der Frühste, der Geburtstag hat. Weil ich werde immer älter und älter und dann werde ich irgendwann ganz groß sein. Pakita ko po sa inyo yung paligid. Dahil ang gaganda ng kulay ng mga, ano ba. Hindi pa talaga lahat nagkuhan. Ich freue mich, groß zu sein, weil dann werden Mama ganz entscheiden, wie ich mein Kind nennen soll. Wenn ich Zwillinge habe, dann wie werdest du die beiden nennen? Sayaw si Fiona, halaga. Sayaw siya. Dito ako sa kwarto ni Fiona. Hey, madlang people, mabuhay. Mini. Hello. Philip, nag-ano na. Sinirado yung pinto na. Kanyang kwarto. Dance naman. Halaga. 2, 3, go. Hello, madlang people, mabuhay. Miss you. Mahal. Halaka. Tapos ko lang po kumain at kauwi lang din namin galing sa doktor dahil kinuha ko po yung resita ko sa aking maintenance na high blood. Sa mga bago pa dito, meron pa akong maintenance na 5 mg high blood na start po to noong 2018 nung namatay yung aking kapatid na sobrang stress nung time na yun, lalo natin hindi ako nakauwi. At pumunta kami sa doktor, yun dahil kinuha ko yung reseta ko at si Martin nagpa-appointment dahil kay Uma, gusto na usap niya doktor. At pagkatapos, umuwi kami, nag-almusal ako, late na ako nag-almusal, alas 11 na. Ngayon, magkwentuhan muna tayo sandali at ikwento ko po sa inyo paano ako pumayat, anong ginawa ko. Ang ginawa ko po ay, sinunod ko lang po yung sinabi sa akin ng doktor noon na bago mag 6 PM dapat tapos na akong kumain. At bawasan ko din daw po yung mga kinakain ko. Lalo na kung ang tawag yan lalo na pag nagbimeryenda ka, bawasan mo daw yan. Kung pwede, walain daw. Yan ang sabi sa akin ng doktor sa akin noong 2000, nung nagpa-check up ako dahil sumasakit kasi yung mga binti ko, mga paa ko, grabe. Tapos tinanong ako ng doktor kung ilang kilos ako. Sabi niya, overweight ka, dapat mag-diet ka. Kasi dahil dyan, bakit sumasakit yung ano mo. Yan, sinunod ko dahil yung time na yun. Nabawasan din ako nung time na yun. No, grabe, mas payat ako nung time na yun. Sabi nga ni Jenny sa akin, si Jenny kasi ng bayan, sabi niya sa akin na, Day, ang payat mo nung pumunta kayo ng Italy. Sabi ko, yun kasi yung time na nag-keto diet ako. Yun talaga, ang daming nabawas po sa akin nung time na yun. Malapit mag 20 kilos ang nabawas sa akin. Umiwas po talaga ako sa kanin, sa mga carbohydrates, lalo na sa pasta. At mahilig po ako sa tinapay. Yan po talaga yung problema ko. Mahilig ako sa tinapay. At yan po talaga din ang iniwasan ko ngayon. Yung pasta, carbohydrate, yung kanin, lalo na ang tinapay. Ang kinakain ko po palagi ay prutas at karne, pinapartneran ko na lang ng salad. Minsan kumakain naman ako ng kanin pero pa konti-konti na lang po talaga, konti na lang. Kahit yung ulam ko apritada, ay sarap pa kumain. Kaya ang ginawa ko po ngayon, para hindi ako makakain pa ng maraming kanin. Kasi minsan hindi mo maiwasan, lalo na pag stress ka, gusto mong kumain ng marami, di ba? Ang ginagawa ko na lang po ngayon, magluluto na lang po ako ng kanin na konti na lang. Para pag sabay-sabay kami ng mga anak ko, kumakain kasi kami ng kanin sa tanghalian talaga yan. Minsan mga alas 3. Pag uwi na nila galing sa eskwela, minsan alas 4. Ay, mga alas 4 kasi alas 3:30 matapos yung pasok ni Philip at ni Michelle. Pag uwi nila, magluto talaga ako. Pero hindi naman araw-araw ako nagra-rice. Paiba-iba yung luto ko ba. So niluluto ko po, lalo na pag may kanin, pakunti-kunti na lang talaga. Tas kunti na lang din yung niluluto ko para hindi ako mapapakain ng marami. Kasi minsan naisip ko, bakit ko ba sinistress yung sarili ko? Kahit gusto ko pang kumain, may kanin pa. Bakit pinapaghirapan ko yung sarili ko? Tapos maisip ko din ba, parang ginugulo yung nasa isip ko. Huwag mo pahirapan yung sarili mo, kain ka. Pero yung sarili, yung ano ko pa talaga, mas nasusunod talaga yung nasa ano ko ba na,
ay, mag-diet ka dahil mataba ka, overweight ka. Yan talagang, buti naman hindi ko pa nagawa, no, na kumain talaga ng marami ulit. Kasi yung gusto ko talaga na pumayat ako, mabawasan pa ako. At buti na lang hindi ko pa siya ginawa naman. Kasi sinunod ko talaga yung, kasi sayang, no, nabawasan ako, tapos babalik na naman ako sa uno. Napakahirap kaya mag-diet. Kung alam nyo lang po kung paano ako nag-diet, kung gaano kahirap. Lalo na to si Martin. Si Martin, mahilig po yung kumain sa gabi. So sabi ko, walang yan naman to. Alam naman yung nag-diet ako, pero kumakain sa gabi. Nagtingin na ako sa kanya, sabi niya, kain ka. Sabi ko, ayaw ko kumain gabi na. Sabi niya, hindi ka naman pinagbawalan ng doktor na huwag kang kumain ng gabi. Sabi ko, gusto kong mag-diet, gusto kong mabawasan, kaya susundin ko yung gusto ko at yung advice sa akin ng doktor. Hindi naman, nasa sayo lang din naman yan kung susundin mo, di ba? Kung hindi mo susundin, walang resulta yung pagda-diet mo. Kaya nakita ko na din yung resulta ngayon dahil grabe yung pagdisiplina ko sa akin sarili na mag-diet, bawas-bawasan yung kinakain. At huwag nyo din po kalimutan maglakad-lakad, mag-exercise, galaw-galaw din po tayo. Kasi hindi din naman din pwede na bawas-bawasan natin yung kinakain natin, no? Lakad din, exercise, lumabas po kayo, kahit 30 minutes lang, labas, lakad-lakad kayo, preskong hangin. Ako, araw-araw naman ako naglalakad dahil naghahatid ako sa aking mga anak. So, ginagawa ko yun araw-araw. Hinihintay ko lang nga po na mabawasan pa ako ng 5 kilo para makapag-start ako dito sa bahay ng mag-exercise ako ba para naman bawas-bawas. Kasi pag mataba ka, tapos pumayat ka, yat-yat yung balat mo, anong tawag yat-yat sa Tagalog eh? Basta siya. Kaya ngayon po, grabing tuwa ko dahil itong pantalon na suot ko, ito po yung sinuot ko nung kahapon. Grabe, nagkasya na siya sa akin. Sabi ko kay Martin, matagal ko na itong hindi nasuot. Hindi ko na siya nasuot last year dahil masikip. Ngayon ko lang siya nasuot ulit. Lalo na kasi naghahanap ako sa aking cabinet dahil po, kailangan ko magpantalon. Malamig sa labas, hindi naman tayo pwede nakadress lang, no, kahit malamig. Kaya, nahanap ko yung mga pantalon ko, nilabas ko sa aking cabinet para suotin ulit. 2 pantalon na yung nilabas ko na masikip. Nagkasya na sa akin sa ulit, kaya sobrang tuwa ko. Yan mo kasi mapansin ba, pumayat na talaga ako dahil nagkasya na yung pantalon ko, nasuot ko na ulit at saka hindi na siya masikip. Noon kasi nung sinuot ko itong masikip sa may binti ko kasi nga, mataba pa naman yung binti ko, no? Pero nabawasan na din kunti-kunti. Hindi na siya masikip at saka nakakagalaw ako ng maayos ba. Yan po kasi isa sa rason bakit ayaw ko magsuot ng pantalon. Kasi masikip, parang hirap gumalaw. Ngayon po, hindi na siya masikip at kasyan sa akin. At medyo maluwag pa nga siya dito, oh. Maluwag pa siya. Kaya gusto ko pong mag-exercise ulit ito sa bahay. Pababain ko lang muna po ng 5 kilo. Sana mangyari ito ngayong buwan. Nabababa pa siya. Para bago magpasko, mag-exercise ako. At sana hindi na ako matintal sa mga pagkain. Hindi na maulit na babalik na naman. Tataas na naman yung timbang ko. Sana bababa pa. Hanggang umabot ako ng 70 kilos. Yan talaga yung goal ko. Sana lang, kasi hirap din mag-diet, lalo na ikaw po yung tagaluto. Yan lang po yung ginagawa ko. Bawas-bawasan po niyo yung kinakain ninyo. Lalo na kanin. At wag na kayo kung nagme-merienda kayo ng 2 beses sa isang araw. Wag bawasan po ninyo. Yan po talaga yung sabi sa akin ng aking doktor. Bawasan po ninyo. At kung nagkakanin kayo ng napakarami, lalo na mukbang, daming kanin. Pakunti-kunti na lang at damihan na lang ninyo yung ulam or salad. Yan na yung damihan ninyo, pero yung kanin, kunti-kunti na lang. Yan po yung ginagawa ko ngayon. Pakunti-kunti na lang yung kanin na kinakain ko. Next time po, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kadami yung kinakain ko para makita ninyo. At ipapakita ko din po sa inyo kung anong klaseng prutas yung aking kinakain. Kasi hindi naman din pwede lahat ng prutas na pwede kong kainin dahil matatamis. Lalo na mangga, pinya. Yan, napakatamis niyan. Yung pakwan, matamis din. Yung kinakain ko ng mga prutas, yung mga hindi masyadong matamis at maganda sa mga nagda-diet na katulad ko. Kaya yun lang po, kung gusto niyo po mag-diet, sundin, hindi naman yung sundin niyo ako. Nasa sa inyo lang kung gayahin niyo yung ginawa ko. Basta bawas-bawasan lang po ninyo yung mga kinakain ninyo. At lakad-lakad. At syempre, uminom po kayo ng maraming tubig. At kumain kayo ng maraming gulay, maraming prutas.
At para din sa, hindi naman din tayo nagpapayat na para sexy tingnan. Nagpapayat po ako dahil po na bata pa ako at bata pa yung mga anak ko. Mahirap kung magkasakit ka, malayo ka sa pamilya mo. At walang ibang maasahan kundi, walang ibang maasahan yung mga anak ko kundi ako lang, yung papa nila. Si Oma may sakit na hindi na sila matulungan ni Oma, diba? Kaya yan po yung ginagawa ko, bakit ako nagpapayat, hindi dahil para maganda ako tingnan sa iba, payat ako, nagpapayat ako dahil po sa akin na din at sa aking kalusugan na hindi magkasakit ng diabetes. Kung madarating mo yung panahon na magkasakit tayo ng ganyan, no, tayo magawa, no? Lalo na pag napakarisiko ko dahil nga sa aking 2 beses ako nagka-diabetes nung buntis ako. Pero kung iwas-iwas naman ako, mag-iingat naman ako sa aking kinakain, hindi naman siguro mangyayari yun, di ba? Kaya ngayon, habang maaga pa, ginagawa ko na at sana hindi na babalik sa ulit yung timbang ko na tataas pa siya, bababa pa siya at aabot ng 65 or 70 kilos. Yan po yung gagawin ko. Kaya, yun lang po yung sinishare ko po sa inyo. Yan lang po yung ginagawa ko. Sana naintindihan nyo po yung pagkasabi ko, no? Alam naman din po ninyo yung Bisaya na nagtatagalog. Minsan, bulol-bulol lalo na ako. Kaya pasensya na po kayo at sana na sabayan ninyo ako sa aking pagdadayet, lalo na sa mga nagdadayet, gusto mag-diet dyan. Sabay-sabay tayo para sabay-sabay tayong papayat. Hindi pa naman perfect yung pagbawas ng, hindi pa siya, para sa akin, kulang pa. Dahil nga, may tiyan pa tayo. Hirap naman talaga paliitin ang tiyan. Dapat mag-set ups talaga na para para mabawas-bawasan. Kahit nagkasya na ulit ang aking mga pantalon, pero kailangan ko pa rin mag-exercise. At hintayin ko lang na bababa pa siya. Yun lang po. Sana na nagustuhan po niyo ating video ngayon. At maraming salamat po sa inyong palaging suporta sa akin, palaging panunood. Sana hindi kayo magsasawang panoorin si Mami Rose. At maraming salamat po sa inyong lahat.